Magandang araw. Ako po si Al Bitangkol. At ako naman si Kim Bernardo Lokin. Ito ang Diretsong Pananaw. Ngayong araw, makakausap natin ng isa sa mga senatorial candidates sa eleksyon 2022. Siya po ay walang iba kung hindi si Ginoong Jose Manuel Chel Jokno ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino at isa ring human rights lawyer. Nasa senatorial slate din siya nila Vice Presidente Leni Robredo. Tama po ba? Magandang araw po. Okay, magandang araw po sa inyo, sir. At salamat po sa inyong pagdalo dito sa amin ngayon. Attorney Chel, no? Ang pangalan talaga niya is Jose Manuel Tadeo Icasiano Jokno. Hindi rin masyado mahaba. Oo. Hindi nga mahaba. Isa siyang educator at saka human rights advocate. Ngayon ay siya ay chairman ng Free Legal Assistance Group at siya ay kasalukuyang dean ng De La Salle University College of Law. Naging rin siya, special counsel ng Senate Blue Ribbon Committee. Nagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa elementarya sa De La Salle Green Hills. At pagkatapos noon, ay nakakuha siya ng Bachelor of Arts degree sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. At pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ng abogasya sa Northern Illinois University sa Estados Unidos. So, makikita natin na dati na siyang tumakbo, no? Noong 2019 elections sa pagka-senador, subalit hindi siya pinalad. Subalit, ito ang maganda dyan. May boto siya ng mahigit 6 na milyong boto. So, malaking ano yun, ha? Malaking factor yun. So, sige, tuloy na natin ang diskusyon, Ms. Kim. Oo nga, siguro Attorney Al, ang umpisa natin dyan, yun nga, pangalawang beses na po yata natin ngayon, Attorney Chel. So, ano po ba ang inyong nakikitang difference doong first time na tumakbo kayo at ngayon na tumatakbo ulit kayo? At what do you think is your confidence level now versus before? Well, first of all, good morning, Kong Kim. Good morning, Attorney Al. At good morning sa lahat na nanonood. You know, it's very different now kasi 2019 was a midterm election. That's right. And this is a term-ending election. Kaya sabihin na lang natin all bets are off. Kasi noong 2019, talagang nahirapan kami nung kami umiikot. Because it's understandable that the people on the ground, the local officials, were a bit, let's say, reluctant to cooperate with us. Because it's a midterm nga eh. Alam nila na yung nasa administrasyon ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pag-uupo hanggang 2022. Okay, so this time around, you are more confident, sir. Kasi sabi nga ni Attorney Al, malaki na po yung boto na nakuha niyan. Very impressive if you look at the numbers. So this time around, what are your thoughts on this? Well, noong 2019 talagang bagito ako. Wala akong kaalam-alam sa politika noon. Ngayon medyo meron na tayong konting experience and I think we are much better prepared now than we were before. So, kailangan yung doblehin ang kayod ngayon kasi base sa mga numero, no? Para pumasok ka sa Magic 12, dapat at least mga 13 million votes ang makukuha ng isang senador. To be able Magic to 12. to be able to enter the Magic 12. Yung sa pinaka-bottom rank yun, sa number 12 yun. Usually mga 13 million yan. So, kailangan doblehin nyo ang effort, no? Para makakuha ng additional 7 million votes. Baka hindi lang po doble, baka triple ang O yan ang tinatawag nating confidence. So, Talagang very confident si Attorney Chel. Bakit? Hindi ba naalala mo, Ms. Kim, na si Presidente ay pinuna siya, no? Dahil sa kanyang ngipin. Pero ngayon, si Attorney Chel, pinanindigan niya yan. At ginawa niyang, ang slogan niya ay ngipin ng batas. Ano po ang ibig sabihin ng ngipin ng batas? Well, alam nyo, talaga naman ako ay 30 taon na nagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga nangangailangan. At nakikita ko na malaki ang pagkukulang natin pagdating sa hustisya. Kulang wala tayong kagat, walang kagat ang hustisya. At many times ay walang ngipin ang batas. Kaya yun ang gusto ko talagang isulong kung sakaling tayo papasok sa Senado. okay, so speaking of mga batas,
which leads me to my next question, Attorney Chel. Yung pong mga priority measures na sa tingin ninyo ay gusto nyong isulong, of course, alam po ng karamihan ng inyong mga advokasya, pero if ever, ano po yung mga naiisip ninyo pag kayo po ay pala rin na maging senador po after the elections, ano po yung mga prioridad na ninyo in terms of like measures that you will file in the Senate? Well, first we have to get to the new normal. And for us to do that, we have to make sure that we up our vaccination rate. I see. Because we cannot safely bring our children to school. Mahirap naman kung magbabalik eskwela tayo na mababa pa rin yung ating nababakunahan. Pangalawa ay kailangan ma-address natin yung ating ekonomiya. Dahil ang dami-dami talaga na apektuhan ng mga MSMEs at hindi pa nila nararamdaman yung tulong ng ating pamahalaan. I believe we should have a fiscal stimulus package for them basta't hindi sila magtatanggal ng empleyado dahil our MSMEs employ around 64% of our workforce. Okay. Pag sila ay bumagsak, kawawa ang ating mga manggagawa at pati mga kanilang pamilya. So those are two of the things that we need to do. Aside from that, tingin ko dapat isabatas na natin yung kung sino ba ang mamamahala sa ating pandemic. Right now, we have the IATF, that's a creation of an executive order of the President. Sure. But I think we should have a law in Congress that will make sure that it's science and technology-driven. Kasi halimbawa, wala pa tayong systematized contact tracing hanggang ngayon. Kung naibigay sana, kung pinaubayan natin sa mga science at IT expert natin, palagay ko by now meron na tayo niyan. That's a good point, Attorney Al. Alam mo, itong pandemic na ito, kakaiba ito. Ngayon lang, for almost all of us, it's only the first time that we have seen and experienced something like this. Pero sir, kung isa sa batas nyo po yan, yung sa IATF, siguro i-under natin po siya sa science and technology, hindi po ba? Dapat po kasama ang DOST. The proposal I have is to call it a Pandemic Management Council. I see. At sana meron din siyang private sector representation para hindi na magrereklamo halimbawa ang business, ang transport at iba pa na hindi sila kasali sa konsultasyon. I see. Para sa kaalaman ng ating mga nanonood, yung MSME, medyo technical term, micro, small, and medium enterprises siya. Tama. Oo. Okay? Yan lang, para sa mga taga-panood natin. Attorney Chel, nagsulat ka na rin at nag-publish ng several books about human rights, about the law. So, kapag ikaw ay nakaupo na sa Senado, ano-ano ang unang-unang batas na ipopropose mo? Well, syempre yung top priority natin ngayon yung pandemic. So tingin ko yung composition halimbawa ng Pandemic Management Council, maganda na within the first 100 days may file natin yan. But aside from that, pati yung mismong sistema ng hustisya natin, kailangan palakasin natin. I propose to empower our katarungan pambarangay. Nandyan na yan, magandang batas yan. Ang purpose kasi niyan ay hindi na umabot sa korte yung mga away ng magkapitbahay, away ng magkabarangay at magkasyudad. Kaya lang, hindi pa natin nabibigyan ng sapat na kakayahan, sapat na training ang ating mga pangkat tagapagkasundo at mga lupong tagapamayapa. So I would like to do that. Another thing I'd like to do, kasi sobrang dami ang kaso natin sa korte, kaya ang bagal ng paglilitis ng That's kaso. right. We have to find a way to decongest. And I propose that yung mga business cases, ay alisin na natin sa court yan. Dalhin na natin sa arbitration. May precedent na tayo dyan yung Construction Industry Arbitration Commission. Hindi ko alam kung Attorney Al, nakapag-appear na kayo doon. Ako nakapag-appear na noon, mabilis ang paglilitis ng kaso. Kasi isa lang yung hawak nila And the judge ay pinipili ng magkaaway na panig. So hindi pwede sila magreklamo na bias o na bayaran. Plus, ang advantage, pag mabawasan natin yung mga business cases sa court, mapapabilis ngayon ang trabaho ng judge. He can address or she can address the concerns of ordinary Filipinos. Dagdag ko dyan, Miss Kim, yung sa SIA kasi, palagi yan about construction problems, Sure. So, pag may dalawang partido nagkaroon ng problema sa kanilang construction contract, doon sila pupunta. So, mga eksperto ang nagdidesisyon. Yes. Hindi katulad ngayon, ang mga judge natin, parang know everything.
That's So, kahit right. anong problema Oo. ilagay mo sa korte, Tama naman, ano? kailangan nilang mag-decide. So, kahit hindi nila forte yun, they have to decide on that. Oo. So, maganda yung proposal na yun. Oo, actually, totoo po yun, ano? I think nakita ko, napakagandang punto po nun. Pero sabi niyo rin po sa isang interview niyo dati, na isa sa mga reason o rason kung bakit gusto niyo ulit tumakbo ngayon, sa tingin niyo, nagbabago na yung political landscape. Ano po ba ang ibig niyong sabihin dito? At bakit medyo interesting ngayon? Dahil medyo iba talaga ang panahon ngayon ng politika na sinasabakan niyo ngayon. Well, alam po ninyo, Ms. Kim and Attorney Al, our voting population is changing. Talagang mas marami na ngayon ang kabataan na bumoboto. I see. Even overall, yung population natin, yung median age ay 24 years old lang. And tingin ko, yun ang isang dahilan kung bakit nag-iiba yung ating political landscape. Dahil siyempre, compared sa ating mga thunders, ay ibang pananaw ng ating kabataan. They're looking really for the future. And I believe we need to really make sure that their future is ensured. Not just in terms of the environment, but in terms of the economy and education. Ako talaga nababahala ako sa nangyayari sa atin sa education. Sabi nga ni Vice President Leni Robredo the other day, nung kasama ko siya, we have an education crisis. Diba sa nakikita natin sa mga balita, na last tayo pagdating sa iba't ibang mga subjects. So our government should address the issue of education really. Oh my gosh. So, alam po ninyo sa education, speaking of which, at this point, nagbabalak na po ulit ng mga face-to-face classes, hindi po ba? Yung kakayahan at readiness po ng ating mga paaralan, ng mga teachers at ng mga estudyante, that's also a major factor din po, 'di ba? Huling-huli na po tayo. Tayo yung pinakahuli sa mundo. Pero at the same time, hindi pa rin po tayo handa. So, pag kayo po ang tinanong at kayo po ay nangangampanya, ano po ang sinasabi nyo sa mga estudyante para ma-address itong ganitong sitwasyon natin? Tama po yun. Kailangan natin ma-ensure na talagang safe sila pag sila ay papasok na sa eskwelahan. And that requires that we have a high vaccination rate I see. among the population. I'm really in favor actually sa mga pakikipag-usap ko sa mga kabataan. Gustong-gusto na nilang bumalik sa eskwela. Kaya lang, kailangan safe yun. Safe for them, safe for the teachers, safe for the parents as well. Actually, even the parents gustong-gusto na rin bumalik at gusto na nilang bumalik yung mga anak nila sa eskwelahan, ano? So, Attorney Al. Attorney Chel, ang average age ng voters is 24 years old, no? Hindi pala tayo nalalayo doon, no? Oh, hindi tayo nalalayo. Ilang taon lang tayo, ano? Kaya nga kanina gusto ko sabihin, Attorney Chel, yun pong thunders, hindi po namin, hindi po kami Ako lang. nakaka-relate. Ako lang ang thunders. Anyway, Kung, Miss Kim, ano? Hindi ito alam ng marami sa ating mga tagapanood, no? Si Attorney Chel, no? Nag-voice over yan sa mga pelikula. Kaya And nga in eh. fact, in one of the movies, yung By Bus, nag-voice over siya doon. Talaga? So, yung By Bus kasi is about drugs, no? Na movie. So, ano po ang gagawin nyo sa ating drug problem kung kayo po ay nasa Senado? Well, alam nyo, thank you Wag for po that kayo question. mag-voice over lang, ha? Naku, isang beses lang naman ako nag-voice over. yung issue kasi ng droga, ano yun if we really want to stop organized crime, kailangan sigurado tayo at alam ng mga kriminal na pag sila ay gumawa ng mga ganyan, mahuhuli sila at makukulong. It's the certainty of punishment that stops crime. At yun ang kulang na kulang sa atin. Yun ang conviction rate natin is somewhere in the area of only 30%. So, 3 lang sa 10 ang talaga nakukulong. Dapat maipataas natin yan. Other countries, 80-90% yung kanilang conviction rate. Kaya doon, mababa ang crime. Kasi alam ng mga kriminal, naku, pag ako ay nagkasala dito, huhulihin ako, talaga makukulong ako. It's really time that we strengthen the justice system. So, makikita natin, babalik uli yan sa judicial system natin, ano? Yes. And yung sinasabi niyo pong conviction rate na 30%, doon lang po yung sinasampahan ng kaso. Yung indictment rate natin, mababa din. So, kunyari, merong 100 nagkasala, siguro mga 4 na po lang dyan ang kakasuhan. Doon Yung sa iba? 4 na pong kakasuhan, yun, makukonvict 1/3. masyadong mababa pala talaga, no? Napaka-dismal naman ng ng rate na 'yan, kung ganon. So,
that is why yung mga tao siguro in desperation, ano, some of them believe na, in an alternative justice or swifter justice system. So ako naman, hindi naman po ako kandidato ngayon, so ayoko na po ano dyan. Pero ano po ang inyong pananaw para maipatupad natin yung tama na pamamaraan tungkol dito sa pagpapatupad ng swifter justice system na hindi naman natin kailangang maging illegal? Well, yun ang isang bagay na talaga malapit sa puso ko. Yung dapat lahat ay susunod sa batas. That no one should be above the law. And that even when we go after organized crime and all these serious criminals, we still must follow the rule of law. Tingin ko, yun lang ang talagang tama at pangmatagalang solusyon. Kasi kung gagawin natin yung shortcut, ay masasanay tayo masyado sa shortcut. At iba ang mapupuntahan natin kung gano'n. Tama. Okay, so isa pa, Attorney Ala, kasi alam mo, yung mga youth ang ngayon ng pinakamalaking voting population Tsaka marami pang mga first time na mga voters na boboto ngayong eleksyon na to. Ang tanong ko siguro, Attorney Alice, paano niyo po ba makukuha ang pansin ng mga bago nating mga botante? Most especially, marami din po sila di ba? In an area or ito pong field niyo na napakaraming ingay na po. In other words, ang dami niyong tumatakbo, iba-iba yung mga plataforma ninyo, at it becomes much more interesting now. How do you get your voice higher than the others in order for the youth to be able to hear what you're saying? Alam po ninyo, Ms. Kim, noong 2019, talagang nasurpresa ako na bigla na lang may mga tumatawag sa akin ng woke lolo. Sabi ko sa anak ko, si Ines, sabi ko, Ines, ano bang ibig sabihin yan? Tapos sabi niya sa akin, Dad, ang ibig sabihin yan, ang tingin sa inyo ng kabataan ay progresibo kayo, maganda yung aligned sa kanila yung inyong mga pinopropose. I see. And that's where I saw the connection na somehow the youth identify with me. Kaya from that time hanggang ngayon ay todo-todo yung engagement ko sa kanila. And how do you engage them? Halos araw-araw I receive invitations all the way from Zamboanga to different parts of the country to speak to them and to join them in forums. And in social media? Social media, of course, sino ba ang talaga nagsa-social media sa atin kundi ang mga anak natin at mga kabataan. Ito, nasa social media rin, no? Hindi ba, Attorney Al? Ang sasabihin nila ngayon, pag narinig nila ang sagot ni Attorney Chen, wow, savage. Tignan mo, ha? Hindi ba? Pinag-aralan niya talaga yan bago pa dito, Attorney Chel, para kasama siya doon sa youth population. Usually kasi pag nag-uusap kami ng anak ko, let's say over dinner, no? Yes. I try to make it a point na may matutuhan akong isang lengguwahe ng mga millennials. That's a good one. Meron din isa, solid. Yeah. Aba, kala mo, ikaw lang ang may baon dito, ha? So, Attorney... Miss Kim, you get my drift? Naks naman talaga. O, sige, tingnan natin kung ano sasabihin ng mga kabataan na nanonood sa atin dyan. Pero ito ang tanong ko sa'yo, Attorney Chel, yung quality ng mga tumatakbo ngayon na kandidato, ano po ba sa palagay ninyo? Mahirap po kasi akong mag-zero in o magsalita ng specifics, pero meron kasing mga nagsabi na yung quality ng mga kandidato, tila hindi kasing ganda nung mga nakaraan ng mga eleksyon. So, bakit po ba nagkakaganito? Totoo po ba ito? At despite that, napakahirap pa rin pong pumasok sa Magic 12. Yes. Well, ayoko Siguro naman... bago sagutin ni Attorney Chel yan, tingnan natin yung nakaraan. Nung panahon ng Senator Jokno. Okay. Diba? Masyado nang matagal yun. Hindi pa ako pinapanganak noon, Attorney Al. Hindi, biro lang po. Nasa history yan. Ganun ba? Pinag-aralan mo, ha? ha? Baguhin ang history. Oo, So, sige. nasa history yan, nung panahon ng mga Jokno, panahon ng mga Tanyada, magaganda talaga ang kalidad ng mga senador. Yes. Di ba? Basta Agree. nasa legislature ka, kailangan may alam ka sa batas, marunong kang magsalita, di ba? Marunong kang mag-manage kung ano ang dapat i-manage at ibigay para sa tao. Oo, tama yun. Tsaka yung kalidad ng debate na nangyayari sa Senado at sa Kongreso. Ako po, galing po ako ng Kongreso. So,
wag na po natin pag-usapan doon, ano, dahil baka magalit yung mga kasama ko sa Kongreso. Pero sa Senado, Balik na natin sa kanya. oo, sa Senado medyo naiba na rin. Kaya nga, balik natin yung tanong ko. So, paano yan, Attorney Chel? The Well, quality of the candidates. Ayoko naman na maghusga sa mga ibang mga kandidato. Ang masasabi ko lang ay ganito, nung ako'y maliit na bata pa lang, ay sinasama ako ng dad ko sa Senate noon. Dito lang yun near here. And nakikita ko talagang nakaka-inspire yung mga senador noon. They knew the law, they were very well prepared, ang gagaling nila magdebate. Pinupuntahan niya ng mga tao talaga, pinapanood nila yung mga debates noon. It's sad that it's gotten to this point, but I think there will be a revival. Palagay ko darating ulit ang araw na talagang magagaling at sabihin natin magigiting ang mga papasok sa Senado. So, ang ibig sana ho makita natin yon sa lalong madaling panahon, di ba? So, Attorney Al, ano pa bang ibang... Ang recent issue ngayon natin, Attorney Chel, ano, ay yung mga Chinese Coast Guard ay binuli na naman ang ating mga kababayan, particularly yung magdadala ng supplies doon sa Ayungin Shoal. So, That's right. kapag kayo po ay nasa Senado, ano po ang gagawin nyo para po maprotektahan natin ang West Philippine Sea? Well, unang-una, it's a question of the foreign policy of the Executive Department. That's right. And nasa konstitusyon naman natin na dapat independent ang ating foreign policy. Kasama doon yung paninindigan natin para doon sa atin. At klarong-klaro naman sa batas natin at pati sa international law na ang West Philippine Sea ay atin. I think and I truly believe the government should change its approach. Kasi sa ngayon, ang talks tungkol sa West Philippine Sea ay bilateral, Philippines-China. Luging-lugi tayo doon. Kasi dehadong-dehado tayo. Laki-laki ng China eh. Kailangan maipasok din natin yung ibang interest ng mga kapitbahay natin ng mga bansa. Indonesia, Vietnam, other countries who are part of ASEAN have also a stake in that area. And I think it's time that we all agree what will be the rules to govern conduct in that area. Kaya sana maging multilateral ang approach ng ating pamahalaan. Aside from that, I believe we need to find ways to empower our Coast Guard, empower our even our Navy. Kasi we are a coastal country. And yet, kung titingnan natin yung mga barko nila, ay kopong-kopong pa yung mga barko natin eh. Kailangan ma-modernize natin yan. So, ibig sabihin yan, Attorney Chel, para ma-modernize natin ang ating hukbong pandigma, no? Kailangan natin ng mas malaking budget. Pero, parang ang sinasabi rin ng mga kapartido nyo, ang dapat bigyan ng mas malaking budget ay ang edukasyon. So, paano po natin ibabalanse ito? Well, tama yun. The education should really be the priority. But perhaps we could get the private sector also involved. Kasi ngayon ay talagang technology-based ang mga ating mga military forces. And there are so many things we can do with information technology and other kinds of technology that will help them. Yung paggamit ng computer, pag-monitor online na mga nangyayari doon sa area na yan, ayun, kaya natin gawin yon sa tulong ng private sector. One thing I've noticed that is a very good phenomenon, for example, sa Office of the Vice President, ay ang dami nilang magagandang proyekto na sinama nila yung private sector kasi maliit lang naman ang budget. And that has been very successful. So we could replicate that in other areas. Okay, so Attorney Chel, ang isa ko pang katanungan dyan, ano, kasi nasa slate po kayo ngayon ng opposition, no, na sinasabi nila. Ngayon, ito po ang tanong ko, makapasok kayo ng doon sa Magic 12 na yon, makakuha kayo ng isang slate, pero ang mananalong presidente at vice-presidente ay hindi ninyo kaalyado. Ano po ang gagawin ninyo at ano magiging strategy nyo ngayon pag nangyari yon? Pero, bago po ninyo sagutin yan, Attorney Chel, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamnan. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil.
technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang useful. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan! Season 3. At babalik po ang diretsong pananaw. Ang aming pong guest ngayong araw na ito, walang iba po kung hindi si Attorney Chel Jokno. At meron po kaming iniwan na katanungan kanina sa kanya na sasagutin niya ngayon. Very interesting. Ulitin ko siya, no? Paano kung nakapasok kayo sa Magic 12, naging senator kayo, pero iba ang presidente at iba ang vice-presidente? In other words, hindi pare-pareho ang inyong mga adhikain o ang pananaw sa politika. Ano po ang gagawin ninyo? At paano po kayo, anong strategy ang gagawin mo dyan? Traditionally naman, ang talagang independent ang ating Senado. At kahit ito sa ilalim nitong administrasyon, nakita rin natin na yung mga pag-iimbestiga nila doon, halimbawa sa mga issue lately. I would want to continue that and just remain independent and really push the interests of the ordinary Filipino. Kasi yun naman ang kailangan natin, na magkaroon ng boses ang mga manggagawa natin, ang mga mangingisda, mga magsasaka. At dahil sa medyo napag-alaman ko na rin yung kanilang mga problema sa loob ng 3 dekada na pagiging human rights lawyer, ay gusto kong i-push ang mga interest din nila. But Attorney Chel, that's easier said than done, ano? Kasi po, okay po maganda pong ipagpatuloy ninyo, ipupush nyo yung advokasya ninyo, ipupush nyo yung mga priority measures nyo. Kung wala naman kayong support sa administration or at the very least doon sa majority sa Senado, napakahirap din pong magpasa ng batas, hindi po ba? Tama yun. Actually, very challenging yan. That will be that will require me to exert all the skills and the effort that I have. Kasi ang Senate, collegial body yan eh. So, question of numbers yon. Yes. And I think kahit nasabihin natin iba ang nakaupo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, within the Senate, pwede pa rin naman makipag-usap sa ibang mga senador. Totoo yun. Tama naman yun. Binanggit niyo yung, it's a question of numbers, no? So, kung titingnan po natin ang mga survey ngayon, meron na silang projection ng top 12, tapos yung next 12, up to 24 names, At makikita natin, Attorney Chel, kayo ay nandun sa mga bandang 19-20, no? Yes. Sa mga surveys. So, ito bang mga surveys na to ay papaniwalaan ba natin to? O ito ba ay magiging gabay natin sa ating kampanya? O totally i-ignore natin? Ano po masasabi niyo? Hindi natin pwedeng i-ignore yan. And talaga naman may statistical basis ang mga survey. Kaya ang mga politiko, yun ang inaabangan, di ba? Every time na lumalabas ang survey. But it's only a snapshot of that particular time. And that changes over time. Naalala ko noong 2019, nung nagsimula ako, nasa 50, 60%, yung talagang hindi ako, napakababa ko noon. Also, the other thing about surveys is you have to consider that it does not capture yung tinatawag kong reluctance of a person na pag may kumatok sa bahay niya, hindi niya kilala, minsan may kasamang taga-barangay, na magbigay o magsabi kung ano talaga yung nasa loobin niya about, let's say, the president or a particular political figure. So you have to also put that as a factor when you assess the surveys. Oo, especially now, it's a pandemic, Attorney Chel. I mean, you cannot really just go and do the traditional way of going to the people, hindi ba? Hindi ka pwedeng pumunta doon basta-basta, bukod sa social distancing, hindi natin masabi kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. So ano po ang mga strategies na ginagawa ninyo ngayon? Because it's a different time altogether. We are now going to campaign in a pandemic, which we have never seen before, hindi ba? Pero at the same time,
meron naman po kayong malaking platform called the social media. So, paano po ninyo, ano po ang strategy nyo para makarating sa mas nakararaming botante? Alam niyo, tulong sa amin sa oposisyon ang social media kasi it levels the playing field. Hindi siya magastos at pagka magaling ang messaging natin, ay talagang kumakalat siya. I have a very good team and we have been really working a lot on social media. Nagti-TikTok ako. Oo nga. Totoo nga na nagti-TikTok na pala kayo. Hindi pa Pero, pasayawin natin siya mamaya. ay naku, nako, wag medyo, naman, wag naman. oo, medyo wala sa ano natin yun. Hindi pa, kailangan nating kumbinsihin muna siya doon. Pero ang tanong doon, Attorney Chel, at the same time, there is this proliferation of so many fake news. So, makakarating man yung sa magamit yung social media, how do you now, tell the people which one is fake and which one is real? Hindi natin alam kasi minsan katulad niyan, may lumabas na nakita tayo ng mga commercials ng mga iba nating mga kandidato. At pagkatapos, pagtingin mo na iba na yung ginawa nilang meme, ginawa nilang, tapos iba yung narrative. So, paano po yan? Medyo challenging din po yun. Oh, very challenging. Oo. And that also requires resources to push back against fake news and historical revisionism. Yung isa ko rin kinababahala dyan, yung influence or attempts by other countries to meddle in our elections. Right. Actually, meron yung ibang mga bansa, halimbawa Australia, and I think some of the other countries in Europe, have passed laws that prohibit other countries from using the internet to influence national issues and especially elections. Tingin ko dapat meron din tayong batas niyan O, edi siguro po, kapag kayo ay napunta sa Senado, ay Ipo-push natin iligay yan. niyo po yan. Yes. Oo, actually, very relevant po yan. Kasi nakita ko kaninang umaga din habang nagbabasa ng mga balita na ang isang COMELEC official ay nagwa-warn sa atin tungkol dyan nga sa foreign influence na yan. I think it was one of the commissioners who voiced that fear na baka mangyari yan sa ating ngayong darating na eleksyon. So, okay po sanang maging batas yan di ba? Kaso kailangan po muna nating manalo, Attorney Chel. So paano po ba? Ano po ba ang pwede nating mga paraan ngayon to help mitigate or address that issue altogether? Well, even if I'm not in office, we can still push for it. Ang grupo namin, ang Free Legal Assistance Group, ay matagal nang nagsasubmit ng mga proposals sa Kongreso natin for progressive legislation. And this could be one of the proposed measures. You see, oo nga. Napag-usapan natin yung paano yung ginagawa niya sa social media, no? Yung iba kasi mga kandidato, no? Especially yung mga meron malalaking pondo, meron silang mga troll farms, no? Itong troll farms na to, makita mo, isang room yan, maraming tao. Ang ginagawa lang ng mga naka-engage dyan ay magsasagot ng mga posting sa social media, no? So, paano nyo po ika-counter yun? Maggagawa rin po kayo ng mga sarili nyong... Ay, hindi. Kung sila ay may... Ang iba yan ay truth warriors, no? So, kung sila ay may troll farms, ako naman ay may children. Sige nga, ano yung children na Ang yan? children, ang aming mga volunteers, nasa 14,000 plus na ang mga nag-sign up to volunteer for us. And lahat ito, mga bihasa sa social media yan. Karamihan sa kanila, mga kabataan So that pero is hindi our po way. anak lahat yan, ha? Hindi. Mabuti na lang. Mahirap yung ibang usapin naman yan, Attorney Al. That's our way of addressing. Pero maganda yun, the issue. children, no? Oo nga. Maganda yung terminology na gamit niya, no? Attorney Chel, moving forward, yung pong isang nakikita natin ngayon is that during the filing itself ng mga kandidato, hindi lang multi-party system tayo. Ang daming mga bagong pinanganak na mga partido na hindi natin kilala noon at ginamit na vehicle ngayon. So, marami po yan. Ano sa palagay po ninyo? What are your thoughts on this? And should we allow this to continue? Kasi parang sinasabi nung iba na yung iba naman, of course, gusto nila katulad ng sa Amerika, halimbawa, na dual. So, isa dito, isa dyan.
tama na. At nanggaling din tayo sa eksperyensyang yan noon, ang Pilipinas noon. Ngayon, hindi lang multi-party, sobrang dami na po talaga eh. Ano po ba ang pananaw niyo? And what you think should be done? Well, I think there are two issues there. Yung isa yung party list at yung isa yung mismong yung two-party system or multi-party system. Pinag-aaralan ko yan. Meron akong nabasa magandang mga papers na ang ginagawa nila sa ibang bansa ay three-party system. I see. Kasi ang two-party, medyo divisive yun eh. Parang black and white lang yun. So it's either you're here or you're there, di ba? Yes, parang conservative and liberal. Liberals, yes. But we should have something in the center. Parang sabihin natin moderates. Palagi ko kung yun ang i-adapt natin, we could really make it work. Because we've seen in the last how many decades the problems with having a multi-party system. Doon naman sa party list, parang nawala na yung yung layon niya eh. Yung purpose niya na dapat yung mga walang boses sa ating lipunan That's right. ang bigyan ng boses. Ngayon parang feeling ko naging extension na lang ng political dynasties yung issue na yan, yung party list. So dapat may gagawin ang Kongreso para maayos natin yan. Attorney Chel, mawalang galang na, no? Hindi ba parang trabaho ng Commission on Elections yan na salain nila kung sino ang mga dapat na tumakbo sa party list? Di ba? Kasi sila ang mag-evaluate niyan whether a certain party list is really representing a marginalized group, no? Or representing somewhat a special sort of advocacy, no? Hindi yung extension lang ng mga political clan. Well, they have to, that trabaho talaga ng COMELEC yan. But they are constrained by what the law provides. Correct. And how the Supreme Court has interpreted it. Kaya, yun somehow kailangan ma-address natin yan. I think it's legislation, amendments are needed to the law para talagang mahigpit at maayos yung party list natin. Actually, that's an issue that's close to my heart, Attorney Al. Kasi galing ako dyan eh. Nakaupo ako sa Kongreso bilang isang party list representative. And simula nung panahon na yon at ngayon, napakalaki ho ng kaibahan. Yes. Na yung mga marginalized natin noon, iba na ngayon. It's a totally different animal. So I think, yes, kailangan po ng necessary legislation para makorek po yan. Ang problema naman, Attorney Chel, since na-discover na ito ng mga politiko at na-discover ng mga political clans na masyadong marami, syempre, sila rin yung mga nasa Kongreso ngayon eh. So palagay mo, papayag yung mga yan na baguhin o amendahan ang batas ng party list law, considering na sila yung nakikinabang. Kaya nga ang sabi ko, Ms. Kim, dapat COMELEC? talaga, COMELEC ang gumawa niyan. Wala, Kasi they kung are... papa-approve natin yan sa Kongreso, 57 yung But only representatives coming from party list groups. No? But only Congress has the right. Oo, yun ang ating problema ngayon. Only Congress has the right to do that, 'di ba? Not COMELEC, not even the Supreme Court, 'di ba? Kasi we cannot even do judicial legislation on that matter, 'di ba? So sabi ko sa iyo, wala tayong katapusan pag yan ang pag-uusapan natin. So maiba naman po tayo ngayon, Attorney Chel. So ito pong sa slate ninyo ngayon, na tumatakbo sa Senado. Saan na po kayo nakakaikot ngayon? Ano na po ang inyong mga ginagawa? At what can the people look forward to? Well, in the last month, kami ay nakapag-ikot sa Cebu, sa Laguna. Nung isang araw, nasa Bulacan kami. At kahapon, nasa Cavite. Kaya medyo nasasanay pa lang ako ulit sa pag-iikot dahil, di ba, matagal na tayong hindi nagagawa yan. It's very tiring, but it's also very inspiring. Kasi ang ganda ng tanggap sa amin sa iba't ibang mga napuntahan namin. I'm looking forward to our next sorties. Oo So, nga eh. in your assessment, Attorney Chel, no? Sabi nyo, napakaganda ng pagtanggap sa nyo, no? Sa mga sortie nyo. So, sa palagay nyo, in your own honest opinion, no? Mga ilan sa senatorial slate nyo ang makakapasok Hindi sa ko Senado? nga alam kung gaano karami talaga yung senatorial slate nila sa ngayon. 12. Sigurado ng 12 yun, Yes. di ba? So, Oo. in your projection, without naming names, so mga ilan doon ang Mahirap papasok? yatang, Siyempre, sana mahirap lahat, yan. pero Mahirap yung katanungan na yan eh. Mahirap In your i-predict. honest opinion.
So, It's very hard for me to answer that. At ayoko naman na may magagalit sa akin. Kaya nga without naming names Attorney Chen. oo nga. Pero siguro ako, mag-hazard ako ng guess. Siguro kung makakalahati, masayang-masaya na, hindi ba? Oo. Well, I would consider that already a partial victory if we can get at least half. That's really a big victory already, Attorney Chel. Pero, okay, looking at the list of the candidates for the slots, napansin po natin, napakarami po ng mga nagbabalik at ng mga, apart from those that are seeking re-election, yung mga nagbabalik at saka yung mga those that are coming from traditional political clans. So, masyadong masikip po ang mga slots at kukonti lang yung mga slots na ganon. Kayo po mismo sa campaign ninyo, ano po yung strategy ninyo na tinitignan that will help you at least, push your numbers up all the way to the Magic 12? It's, I think, a big question of messaging and how well It we is. can deliver the message, especially to the ordinary voters. Kasi kung titingnan natin yung economic classifications ng voters natin, the bulk ay hindi naman ABC. It's really the D and E. That's right. And that, so the messaging must also be able to reach them. Yung isang bagay na talagang pinag-aaralan namin ay hindi naman lahat naka-online, especially pagdating Tama sa po yun. DNE. Especially yung Class Sa, E. sa probinsya, oo. Miski sa probinsya, ganun din. Dahil hindi mo mararating lahat, hindi ba? Yun, Attorney Chel, yun pong traditional way of campaigning. Halimbawa, lalo na sa probinsya, wag na po dito sa mga urban areas, sanay po kasi sila ng patronage politics. So how do you counter that? And in the face of so many traditional politicians now running for the Senate that are practicing that, sanay po yung, wag po ninyong mamasamain sanay po yung mga tao, lalo na sa mga probinsya natin, ng ganyang klaseng politika. Well, first of all, sa pag-iikot namin, kailangan strategic and targeted ang pupuntahan namin. Second, ang isa namin napansin, ilang beses na nangyayari sa akin to, pagdating namin sa isang lugar, sasabihin sa amin ng mga tumatanggap sa amin, alam nyo, attorney, kayo lang ang kandidatong umabot dito sa amin. And tendency, they told me, is they tend to vote for the candidates that they have met in the flesh. So if we can manage to do that, medyo nakakapagod lang, pero kayod lang ng kayod, tingin ko, we will be able to really reach a bigger part of the voting population. So that's That's one of the strategies talaga. That's right. So, marami na kami mga nakausap ng mga politiko. Usually, yun ang suggestion namin Oo. sa mga kumukonsulta. Sa mga lokal, ganun. Kasi ako po, I come from a family of local politicians, nakikita ko po sa kanila, ganun po talagang pinupuntahan. But that's local. Pero kung national po, napakahirap po yatang gawin nun, sir. Paano kaya yan? Kailangan targeted. Nangyayari yan, Ms. Kim. Oo. Even on the national level, given a certain voter, itong isa nakapagpa-selfie ako sa kandidato, itong isa hindi. Sino iboboto ko? Yung kandidato nakapagpa-selfie. Tama ako. naman. So, ibig sabihin yan, Attorney Chel, dapat suit-suit mo na rin yung t-shirt mo ngayon na nakalagay yung pangalan para matandaan nila, di ba? So, pagka ganun kasi, mas madali yung recall sa kanila, hindi ba? Lalo na pag nagpa-selfie kayo. Marami po ba iba ang tawag namin doon? ano? Selfie naman. Hindi ba man ako siguro, sino bang yung advisor dyan? Parang mga bata yata lahat ng nag-a-advise sa Yung inyo. children niya. Yung kanyang children ko. tama nga. Attorney Al, kasama ka yata. Balik tayo dun sa pagkakampanya at saka yung talagang kung ano nangyayari sa ating mga kanayunan, vote buying. So, paano po natin napapatigil yan, Ito, may isang example po ako, yung isang house help ko, pag eleksyon yan, uuwi yan, magpapaalam. Uuwi po kami sa aming probinsya sa Pangasinan. Taga Pangasinan ba yun? At Diyos ko, sa amin boboto po pala ako siya. sabihin ko, teka muna, bakit ka uuwi pa at boboto? Ang pamasahin mo ang mahal-mahal. Kasi po, yung pong tatay ko, naibenta na po yung boto ng buong pamilya. Nabayaran na po si tatay. Kaya kami lahat po ay kailangan bumoto doon sa pinangako ng tatay niya. So, paano po natin mababago yan, Attorney Jeff? It's very sad. Nakakalungkot na medyo nandun na tayo. Noong 2019, nakita namin yun na ang lalaki ng mga binabayad nila at talagang naging laganap.
part of the reason, kausap ko yung isang election lawyer recently, sabi niya, kasi mahirap dayain yung mga machine. Kaya sa vote buying na sila ngayon. Di ba dati no manual, kayang paayusin pa yung mga election return, mga ganon. And kailangan i-address natin yun. COMELEC, number 1, kasama ang Philippine National Police. And then number 2, voter education. Kailangan ako ang proposal ko sa basic education pa lang, turuan na natin ang youth natin na nasa sobrang halaga ng boto, huwag natin ibebenta ang boto natin. Your vote is your future. And if to sell your vote is to sell your future. So, balik educational system yan. Oo. So, ibig sabihin, Attorney Chel, dapat baguhin natin ang curriculum, lagyan natin ng isang subject, no? Which is all about Well, citizenship, suffrage, no? Kasama na doon yung... Right, oo. yung right to I-incorporate suffrage. lang doon. Pero ako, meron akong konting ito-tweak. If it were up to me, Attorney Chel, apart from voter education, I think ang pinakamahalaga po sa akin is yung empowerment. Kasi when you say empowerment, kasi itong mga taong to, sometimes wala silang choice eh. Mahirap po sila eh. So sa kanila, kung merong taong makakapagbigay sa kanila para maipambili nila ng pagkain ng araw na yon, tatanggapin po nila. Di ba? At kung nakikita nila, lalo na sa mga lokal, I'm talking about the locals, at kung nakikita nila na kapag ito ay mapalapit ako dito sa taong ito at ito ang makaupo ngayon, palagi akong makakalapit sa kanya. So ganun po yung mindset nila eh. Kasi katulad po ng sinabi ko sa inyo, nakikita ko po ito dahil nasa hanggang sa grassroots, napuntahan din po natin yan eh. So how do we now address that? So how do we empower them economically para hindi na po sila magre-rely doon sa mga ibinibigay sa kanila? Kasi sa ngayon, yan po ang totoo eh. Hindi po ba, Attorney Chel? Tama yun, Ms. Kim. And I think the key there is redistribution of wealth. Maganda naman ang growth natin in terms of our economy. Ang question na lang ay umaabot ba sa lahat? At doon, malaking bagay ang kung sino ang mauupo sa ating Kongreso at sa Senado, because it's through the measures we take, and especially the executive department, that we make sure that the ordinary person is empowered. Hindi ba? So, at least pagdating sa panahon na yon, sana makita natin na hindi na ganon yung mga botante natin, ano? Kasi, Attorney Chel, itong mga ito, at the end of the day, yung naiisip lang nila yung pagkain nila eh. Para sa araw na yon, paano sila makatawid sa araw na yon. So, yun po ang mentality na nakikita natin na hindi pa ho nababago. At I feel, at one point, baka naging worse pa po dahil sa pandemic, napakarami pong nawalan ng trabaho. Mga iba umuwi ng probinsya, wala rin silang magawa doon, hindi po ba? So, yung MSMEs ninyo, di ba? Yung mga micro and small and medium enterprises, hindi ba? So, sa madaling salita, yung mga maliliit na mga negosyante. Di ba? Mas madaling sabihin yun. Attorney Ale. So, other issues. Ako kasi, I'm trying to just be very general about it. Ngayon, dahil hindi pa naman ho campaign ngayon actually. So, issues-based. But feel free, Attorney Al. Balik tayo sa Senado, Attorney Chel. In a really functioning democracy, no, meron tayong magkakahiwalay na 3 branches of government, ano, talagang nagpe-perform ng check and balance, no? Pero ngayon, ang nakita natin, meron mga aligasyon, isang senador, dinidiktahan ng Pangulo, ang Pangulo naman, hinahawakan ng Kongreso, so parang nawawala ang check and balances, no? So, paano nyo po maibabalik, no? Kung kayo po ay magiging senador, paano nyo po maibabalik ang ganitong functioning ng democracy natin na merong integrity at merong checks and balances? Well, hindi ko kayang ibalik yan ng sarili ko. Kailangan ang taong bayan mismo ang maghahalal ng mga marurunong, magagaling at malilinis na mga kandidato. At doon na lang natin mapapatupad yung separation of powers at yung checks and balances. Maganda yung konsepto ng ating pamahalaan eh. Halimbawa, nandyan ang COA, nandyan ang CHR, nandyan ang courts natin. They are really supposed to serve as checks, and of course the legislature. I hope we've seen this happen. So sana sa future ay hindi na maulit ito, ganitong klaseng pagkawala ng separation of powers.
Okay, so siguro, Ms. Kim, bigyan na natin ng pagkakataon si Attorney Chel na magbigay ng kanyang closing statement para sa mga nanonood, ano? Oo nga. Attorney Chel. Oo, Well, thank yes. you, Ateneo. Thank you, Ms. Kim. Such a wonderful conversation. Alam po ninyo, ay simple lang naman ang hangarin natin mga Pilipino. Ang gusto lang naman natin ay sapat na pagkain sa lamesa, maayos at disenteng trabaho, at masaganang buhay. Pero para makamit natin yan, kailangan may pananagutan. Kailangan yung mga nakaupo sa pwesto ay talagang magkaroon ng responsibilidad. Kaya palagay ko lang, dapat lalagyan natin ng kagat ang hustisya. Kailangan bigyan natin ng ngipin ang batas. Ako po, si Attorney Chel Diokno, matagal ng abogado ng mga dehado, ay handang-handa magsilbi bilang ngipin ng batas. Thank you. Okay. So, napakaganda nun, ano po? Oo nga, hindi nakalimutan ninyo kung gusto po nilang makipag-ugnayan sa inyo, paano po ba nila magagawa yan? Go Ay, ahead. meron po kaming Facebook page at doon kung meron pa kayong lalong mga legal questions, katanungan legal tungkol sa mga issue ng away ng mga kapitbahay o problema sa labor o kung ano man na legal na question, ay pwede po ninyo ipadala sa amin. Just go to facebook.com/sheldiokno. I-click nyo lang ang send message at sasagutin namin ang inyong tanong. Paano po kung love life ang kanilang problema? Sorry. Ikaw ang dapat. Yes, kayo Ako, na po. ako ba yun? Okay, so siguro dito na po nagtatapos ang ating episode na ito at maraming salamat po again, Thank you. Attorney Chel, sa pag-guest po sa amin at good luck po sa inyo. Ay, Attorney Al? Okay, dito nagtatapos ang isa na namang episode ng Diretsong Pananaw. At ang susunod po natin, sana sa campaign, medyo mas na tayo ngayon, ano? Meron pa po kami pagkakataon na maimbita kayo sa darating na kampanya. So, ako po si Kim Bernardo Lokin. Ito Ako po naman ang si diretsong... Alvin Tangkol. Yes, oo, si Attorney Alvin Tangkol. O nga naman, hindi natin syempre pwedeng kalimutan. At dito po nagtatapos ang Diretsong Pananaw at magkita-kita po tayo ulit sa Hanggang susunod na linggo. Biyernes.